In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga minamahal mga kapatid, tayo ay nagkakatipon upang papurihan, pasalamatan ng Diyos sa lahat ng biyayang patuloy niyang pinagkakaloob sa atin at gayon din upang itaas ang ating mga kahilingan at mga intensyon. And to be worthy of this sacrament, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. We all together say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri
Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Let us pray. Almighty, ever-living God, grant that we may always conform our will to yours and serve your majesty in sincerity of heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord to his anointed Cyrus, whose right hand I grasped, subduing nations before him, and making kings run in his service, opening doors before him, and leaving the gates unbarred. For the sake of Jacob, my servant of Israel, my chosen one, I have called you by your name, giving you a title, though you know me not. I am the Lord, and there is no other. There is no God besides me. It is I who arm you, though you know me not, so that toward the rising and the setting of the sun, people may know that there is none besides me. I am the Lord. There is no other. The word of the Lord. Thanks be to God. Responding Psalm, give the Lord glory and honor. Give the Lord glory and honor. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all you lands.
Tell his glory among the nations, among all peoples, his wondrous deeds. Give the Lord glory and honor. For great is the Lord, and highly to be praised. Awesome is he beyond all gods. For all gods of the nations are things of naught, but the Lord made the heavens. Give the Lord glory and honor. Give to the Lord, your families of nations. Give to the Lord glory and praise. Give to the Lord the glory due his name. Bring gifts and enter his courts. Give the Lord glory and honor. Worship the Lord in holy attire. Tremble before him, all the earth. Say among the nations, the Lord is king. He governs the people with equity. Give the Lord glory and honor. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Paul and Silvanus and Timothy, to the church of the Thessalonians, in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace. We give thanks to God always for all of you, remembering you in our prayers, unceasingly calling to mind your work of faith and labor of love, and endurance in hope of our Lord Jesus Christ, before our God and Father, knowing, brothers and sisters loved by God, how you were chosen. For our gospel did not come to you in word alone, but also in power and the Holy Spirit, and with much conviction. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Alleluia, 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 Alleluia. Shine like lights in the world as you hold on to the word of life. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. The Pharisees went off and plotted how they might entrap Jesus in his speech. They sent their disciples to him with the Herodians, saying, "Teacher, we know that you are a truthful man, and that you teach the way of God in accordance with the truth. And you are not concerned with anyone's opinion, for you do not regard a person's status. Tell us then, what is your opinion? Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?" Knowing their malice, Jesus said, "Why are you testing me, you hypocrites? Show me the coin that pays the census tax." Then they handed him the Roman coin. He said to them, "Whose image is this, and whose inscription?" They replied, "Caesar's." At that he said to them, "Then repay to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God." My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating mabuting balita, muli napakinggan natin yung mga Pariseo gusto muli na si Jesus ay subukin, hulihin sa kanyang pananalita. Kaya meron na naman silang tanong kay Jesus. At ang tanong ay tungkol sa pagbabayad ng tax. At dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Pag sinabi ni Jesus na hindi dapat magbayad sa Cesar, pwedeng siyang paratangan ng sedition o kaya'y pag-aaklas sapagkat hindi siya sumusunod sa patakaran ng mga Romano. Pag sinabi naman niyang magbayad kayo ng tax sa mga Romano, magagalit naman ang mga Israelita. Sapagkat ang mga Israelita nung panahong ito'y sakop ng mga Romano at galit sila sa paghihingi ng tax ng mga Romano. Kaya nung ginawa ni Jesus, kinuha ang coin, tinanong, kaninong mukha ang nariyan? Sabi nila, kay Cesar. Ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, akin hong tiningnan kung anong ibig sabihin ng tax. Iba't iba po pala ang klase ng tax. No? At hindi na ho yun yung ibibigay ko sa inyo, no? Sapagkat napakahaba ng explanation tungkol sa tax. Simple na lang, tax. Kabahagi. Kapag tax sa gobyerno, kabahagi ng gobyerno sa iyong kinikita o sa iyong kabuhayan. Kabahagi. Bakit ko po itong salitang ito ang aking ginamit? Kabahagi, porsyento. Sapagkat gusto ko ring makita kung tayo ay nagbibigay ng tax, ayaw man natin o hindi, tayo ho ay nagbibigay ng tax. Kapag tayo bumili, tindahan, automatic, may tax na kasama. Hindi ho pwedeng sabing, tatanggalin mo ang tax, hindi ako hindi ako naniniwala sa tax. Di pwede. Kasama na yon. Kabahagi ng gobyerno sa ating kinikita, sa ating mga binibili at kung ano pang bagay. Kabahagi. Ngayon, ginamit ko po itong salitang ito para tanungin naman tayo at pagnilayan naman natin, ano naman ang kabahagi ng Diyos sa atin? O ano naman ang ibinabahagi natin sa Diyos? Kapag tayo nagbayad ng tax sa government, umaasa tayo na pagkakaluban tayo ng mga facilities na mga kailangan natin, tulad ng mga karsada, mga tulay, at iba't iba pa. Yun ang inaasahan natin sa government. Dahil nagbabayad doon kami ng tax, meron silang responsibilidad na tulungan tayo. Ngayon, ang minamahal na mga kapatid, tanong sa atin, sa Diyos, na palaging nagbibigay sa atin ng biyaya, hinihiling man natin o hindi, binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos, ano ang kabahagi ng Diyos na ibinibigay natin? Sige nga ho, tingnan nga ho muna natin. Huwag na ho lang yung pera eh. No? Tingnan na lang natin. Tayo binibigyan ng Diyos ng magandang kalusugan. Sa ating magandang kalusugan, paano natin nagbibigay ng kabahagi para sa Diyos? Dahil ho ako ay malakas pa, ako ho'y nagse-serve sa simbahan. Yan ho ang kabahagi ng Diyos dahil ako'y binibigyan niya ng lakas. Kaya nga lang ho, pag minsan, sa sobrang kabisihan ng mga tao, sasabihin, mag-serve ka naman simbahan, lakas-lakas mo, ang ganda ng boses mo, galing mong bumasa, mag-lector ka naman simbahan. Naku, tsaka na, busy pa ako ngayon. Tsaka na lang.
Kailan magle-lektor? Kailan magko-commission reader? Kapag doble vista na, kapag nakasalamin na, kapag hirap ng bumasa, yun na lang ba ang kabahagi ng Diyos? Yung tira-tira sa iyong lakas? Nung bata-bata pa, sabi, mag-acolyte ka, no? Para makasama ka namin sa pagbabahagi ng katawan ni Kristo. Nako, busy pa ako ngayon. Tsaka na lang. Kailan? Kapag pasmado na yung kamay, no? At nanginginig na ang kamay sa pagsusubok, pagbibigay ng komunyon. Yun na lang ba ang kabahagi ng Diyos sa ibinibigay sa iyong magandang kalusugan? Sa oras na ibinibigay sa iyo ng Diyos, binibigyan mo ba siya ng kabahagi sa oras na binibigay sa iyo ng Diyos? Pag minsan, linggo na lang yung hinihingi sa atin ng Diyos, mangilin ka kung araw ng linggo, nako, hindi ho kaya eh. Napakarami kong schedule. Lain yan. Kakaunting bahagi na lang yung hinihingi ng Diyos, di pa natin maibigay. Pero bakit? Pag tayo'y humihiling sa Diyos, gusto natin nandyan agad. Immediately, sana ho, ngayon din. Ba, tanungin niyo muna ang inyong sarili. Ikaw ba'y nagbahagi sa Diyos? Para rin hong sa ating gobyerno, nagbibigay tayo ng tax. No? Kung maliit naman yung tax na binibigay mo, kung masyadong magreklamo. Ano? Masyadong magreklamo. Ganun din sa Diyos. Kakaunti yung binibigay mong oras para sa Diyos, kakaunti yung panahon na ibinabahagi mo sa Diyos, pero kung makarequest ka naman, dami. Kung makahingi naman tayo sa Diyos, pakarami. Mga minamahal na mga kapatid, sabi ni Jesus, ibigay nyo kay Cesar ang para sa Cesar. At sa Diyos, ang para sa Diyos. Sana ho, mga minamahal na mga kapatid, huwag naman yung tira-tira lang ang ibibigay natin sa Diyos. Yung tira-tira nating oras, yung labis nating oras, yung labis nating panahon, yun lang po ang para sa Diyos. Pero yung kalakasan natin, yung karamihan ng ating oras, akin po yan. Mga minamahal na mga kapatid, kapag tayo'y nagbahagi sa Diyos, pupuspusin lalo tayo ng biyaya. Sana ho, ang minamahal na mga kapatid, tunay na makita natin sa ating sarili at ipagdasal natin sa banal na pagdiriwang ng banal na misa. Sana ho, matuto akong magbahagi sa Diyos sa dami ng biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi naman tayo pinipersa ng Diyos. Pero, sa oras na tayo magbahagi ng meron tayo sa Diyos, hindi naman ho yung Diyos ang makikinabang. Tayo pa rin, babalik pa rin sa atin. Tayo pa rin ang makikinabang. Tayo pa rin ang babalikan ng mas maraming biyaya. Sana po, mga minamahal na mga kapatid, itong ating ipagdasal sa banal na misa natin ito. Lord, sana humakita namin at makapaglaan kami ng panahon, oras, talento, yaman para sa iyo, para maibahagi namin sa iyo, sapagkat alam namin ang lahat ng ito ay biyaya mo sa amin. Amen. Please all stand. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son and our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell.
On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of body and life everlasting. Amen. Today, we are reminded of our duty to fulfill our civic and religious obligations. As we pray for the grace to harmonize both, let us remember in a special manner those who find it difficult to do so. Let our response be, Lord, graciously hear us. Lord, graciously hear us. For the Universal Church, may she enjoy freedom of action in proclaiming and promoting the gospel values in all civil societies. Let us pray. Lord, graciously hear us. For the Holy Father, Pope Francis, our Bishop, our parish priest, and other religious leaders, may they ever more successfully enlighten us on how best to fulfill our civic and religious duties. Let us pray. Lord, graciously hear us. For our government officials and all other civil leaders, may they lead us by their honesty and integrity in fulfilling their obligations to God and their country. Let us pray. Lord, graciously hear us. For our missionaries throughout the world, may the Lord make their apostolate fruitful, give them strength to overcome all difficulties, and reward their generosity with everlasting life. Let us pray. Lord, graciously hear us. For our community, may all of us always fulfill our duties as honest citizens and good Catholics, and thereby contribute to the building of God's kingdom on earth. Let us pray. Lord, graciously hear us. Lord God, we thank you for having made us citizens of our country and members of your church. Grant us an ever better appreciation of this twin gift and an ever greater eagerness to contribute to the good of both through the exemplary fulfillment of our civic and religious duties. We ask this in the name of Jesus, the Lord. Amen. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and for the whole Holy Church. Grant us, Lord, we pray, a sincere respect for your gifts, that through the purifying action of your grace, we may be cleansed by the very mysteries we serve. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you laid the foundations of the world,
and have arranged the changing of times and seasons. You formed man in your own image and set humanity over the whole world in all its wonder, to rule in your name over all you have made, and forever praise you in your mighty works, through Christ our Lord. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Gilbert our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen.
At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Takip silim di man mapigilan, sandali lang ang dilim. Yung bilangin ng bawat sandali, kagalak ay waring walang patid. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawin. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago't ingatan. Sa pagsilay ng bukas tingnan, alaala at puso'y isa. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawin. The second collection which will be done is for the continuing development of the Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Thank you for your offering. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawin. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay.
Please all stand. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that benefiting from participation in heavenly things, we may be helped by what you give in this present age, and prepared for the gifts that are eternal, through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. Padre Pio, holy monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage. With you our needs do we confide, as well as livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that we concede. Bless and grace us, that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech Thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before Thee. Our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus, the Mediator. Amen. Please be seated. Una, sa inyong pagdalaw sa pabansang dambana, mangyaring pagkaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikaliwa, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi sa pamantayan ng CBCP as a National Shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Ipinapaalam rin po namin mula sa main arc entrance. Tayo ay may mga malalaking safe at free parking dito sa loob ng Pansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinahakayat natin ang Clego, Clean as you go, sa Pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi mo nating tatandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyari sa pagbisita natin dito ay sundin ng mga tamang at takop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng iyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula sa ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre. At buong buwan nating ipagdadasal ang mga kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po sa ating mga tagapaglingkod. Ika-6, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre. Para sa lahat ng mga 12 taong pataas na wala pang kumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Ika-7, sa darating pong Lunes ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawag ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong may mga sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyari panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, buhod kang pinagpapaala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, buhod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, buhod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in peace. Thanks be to God. Mereng sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin.